Good day everyone, and I am Nicolo Giao, and I am reporter for today's video. And pag-uusapan natin ngayon ang uh, global integration of the various form of media. And dito tayo sa digital media. Ano nga ba yung digital media? And digital media, ito yung mga ginagamit nating electronic devices na ginagamit natin pambalita. Ito yung mga technology. Currently is the most significant media of influence to globalization dahil ang digital media ay mas mapapabilis ang yung pagkalat ng balita dahil sa electronic devices na ginagamit natin. The computer, cellular phone, and the internet are the usual representation of digital media. And syempre guys, ito na yung madalas na ginagamit natin dahil mas mabilis tayong makapagpakalat ng balita through social media. And syempre, karamihan na ngayon ay gumagamit na ng electronic devices tulad nga ng computer and phones. And mas mabilis na natin dito, mapakalat yung mga balita na kailangan nating ibalita sa mga mamayan. Provides interactive communication unlike print and TV which provide the one-way communication. And syempre guys, sa digital, and kapag sinare mo to sa media, mabilis itong kakalat, hindi tulad ng print and TV. And sa TV, kung maghanap ka ng balita, mga balita 7 PM pa ng gabi, and late na siya. And sa dyaryo naman, sa print, and syempre kailangan pang bumili ng dyaryo sa palengke para lang makahanap ng balita, hindi tulad ng sa media, sa mga electronic devices na ginagamit natin. Mas mabilis mo lang siya, i-search mo lang, or minsan mag-i-scroll ka lang sa Facebook, may makikita ka ng balita. And yun guys, meron tayong 5 na naitulong ng digital media and mga electronic devices natin. Isa dito yung economy, politics, education, culture, fashion, and arts and music, and migration. Dito tayo sa economy guys. E-commerce is become a major form of business, tulad ng Amazon, Alibaba, and Lazada. And syempre guys, kung wala yung mga to ngayon, and syempre, hanggang ngayon, kapag may kailangan tayong bilhin, syempre, kailangan pa natin pumunta ng bayan. And hindi tulad ngayon, meron na tayong mga online selling, and yung mga Lazada. And syempre, mas mapapabilis na yung pagbili natin ng mga kailangan natin, mga wants natin. And di tulad dati, kailangan mo pang pumunta ng bayan para lang mabili to. Paano kung wala pa? And di ka makakabili, di ba? Pero ngayon, meron na tayong mga app na pwede kang bumili. Mag-order ka lang, and darating na sa'yo, bayaran mo na lang. And yun. And guys, yun naman tayo sa micro, small, and medium entrepreneurs. And ito daw yung mga farmers, fishermen na gumagamit na din ng mobile phones, mga electronics na and dito daw, naipag-negotiate na din sila through mamamagitan ng phone. And hindi na tulad dati, kailangan pa nila punta ng bayan para lang ibenta yung mga kalakal nila, mga isda nila, ganun. And ngayon, nagkikipag-negotiate na din daw sila through online and sa mga electronics na ginagamit natin, tulad nga ng phone and computer. And guys, dito naman tayo sa politics. Social media is able to spread the collective public opinion and action. And totoo nga ito guys, siyempre, madalas ngayon, online na marami ng nagsiselfone. And yung mga gusto mo iparating sa mga konsehal o mga mayor natin, pwede mo na silang message through social media. And wag gamit mo ito para di mo na kailangan pumunta ng barangay or sa munisipyo nyo para lang makausap yung isang mayor or isang kapitan. And syempre, sa pamamagitan ng social media, mas mapapadali mo makausap and mapagita kung ano yung gusto mo sa isang politika. And
i-message mo lang and mas mapapadali na. Hindi katulad dati, kailangan pa nga pumunta ng munisipyo. And syempre, di naman lahat kayo ma-accommodate ng isang politika dahil maraming din itong ginagawa. During election campaigns, candidates have used social media to appeal for public votes. And yun nga guys, nakaraan nga lang halalan, ginamit ng mga aspiring kagawad, kapitan, SK chairman or SK kagawad na yung social media, and marami nagsulpotang mga pictures nila na maabol sila ng mga kagawad nga, yung mga yun, mga kapitan. And syempre, magandang daan din yung social media para makilala sila and kung ano yung gusto nilang iparating, yung mga advocacy nila. And syempre, di naman lahat ng bahay and mapupuntahan nila, di naman nila ma-house-to-house lahat. Syempre, lagi nga naman ng barangay, ng isang barangay. And yun, basta mapapadali ng social media yung kanilang campaign. And guys, dito naman tayo sa education. There is the rapid exchange of knowledge through open universities, massive open online courses, and webinars. And guys, nag din daw sila mga knowledge, yung mga open universities. And maano mo daw ito, ma-access mo ito through social media. And yung mga webinars nila guys, mapapanood mo ito. And search mo lang sa social media, yung mga open universities. And ma-adapt mo na to and magagamit mo na. And search engines such Google has made it easy to search for information in the internet. And guys, ito nga, syempre, tayo mga mag-aaral, mas dahil sa technology, mas napapadali yung ano natin. And syempre, kung meron kang gustong alamin, i-search mo lang ito sa internet and magkita mo na kung ano yung gusto mong information na hinahanap mo. And mas mapapadali mo ito dahil sa tulong ng social internet. The internet is the helping democratize the access to affordable learning. Yun nga, dahil sa internet, mas mabilis natin na-access yung mga kailangan nating information and nakakatulong ito dahil sa pag-aaral natin. And guys, dito na tayo sa culture, passion, arts, and music. And there is now wealth of exchange and fusion of culture, passion, arts, and music never experienced before. And ngayon nga daw guys, nababahagi na yung mga iba-ibang talent and napagsama-sama na. And nababahagi na through social media dahil napapanood dito sa mga iba-ibang platforms. And tulad nga sabi ni Sir sa atin before, yung culture nila na-adapt na natin, tulad nung sa Korea, yung culture nila pinapakita nila doon. And yung passion, yan, sa K-drama din, yung mga suit nila doon, and yung mga kaganda nga naman, and na-adapt yung mga Korean pants na ginagamit ngayon, and yung arts sa mga artists natin. And guys, sa music naman, and yung mga kanta na mga internationally, and napapakinggan na yung mga tugtog ng mga artists dahil sa social media na ginagamit natin. And mga kanta ng mga taga ibang bansa, napapakinggan na natin. And digital media has allowed artists, musician, and designer to transit the borders, gain the global audience. Yun nga guys, ano din to sa mga artists natin, mga musician sa musika. Syempre, mas naririnig na yung mga gawa nila and nakita na kung sino sila. And dahil sa social media, sa technology, mas kahit saan man sa mundo, internationally, nakikita na yung mga talent nila, napapanood, and ngayon, ina-idolize na sila. And yun, dahil sa social media, mas adapt ng mga ibang lahi or mga ibang mga tao yung kanilang talent, and mas
kumakalat pa ito. And guys, dito naman tayo sa migration or relocation to others country is becoming the less of a concern because digital media enables migrants to be connected with family and family friends back home in the real time due to many modes of digital media. And syempre guys, sa tulong ng social media, kahit malayo yung kapamilya mo and parang nandyan lang siya dahil sa tulong ng social media, and nakakausap mo na ito. And sa tulong ng kung may electronic devices ka na ginagamit, yung tulad ng phone, computer, tablet, yung mga ganun, kung may internet ka, and ma-access mo na yung pamilya mo kahit nasan man. And tulad nga natin guys, ay estudyante tayo, ginagamit natin minsan pang online class, pag meeting, yung mga MS Team, ganun. Yun. And kahit magkakalayo tayo, nagkaka-interact pa din tayo through online. And minsan pa nga, di ba meron pa nga app na Omegle na ginagamit natin na pang ginagamit nyo na pang usap sa mga ibang foreign na and yun. Choose one statement and discuss what it means to you. Say whether you agree or not. Express if you have another idea. Media is an integral part of globalization. There is no globalization without media. Those media connected people, or those media replace in real interaction among people. Good day everyone, my name is Ryuji R. Higuchi from BPE 1B, and today I'm going to discuss about is a world of ideas, global media cultures. Meron tayo ditong role of media na meron siyang nilalaman na human voice and media. So doon muna tayo sa human voice. Nakalagay dito sa pinakauna is language help humans to communicate. Then it travels only a short distance kasi nga sinasabi mo siya direct mismo dun sa kausap mo. No permanence and cannot be repeated. Cannot be repeated kasi nga direct mo siyang sinasabi. Marirepeat lang siya kung i-record. Pero hindi naman siya marirecord nun kasi nga nung sinaunang panahon wala pa tayong media. So susunod naman tayo, si media naman tayo. Enable the human voice and ideas to travel through space and time. So nagta-travel kasi nga yung media napapasa kung kani-kanino yung information at nalalaman din ng ibang tao with the use of social media like Facebook, ganyan. So next tayo, allows humans to share information across the globe. Yun nga, parang ganun lang din just dun sa una na with the use of media na babahagi natin sa ibang tao kung ano yung information na ating nasasagap. Then last one is enable the humans to pass knowledge across generations. So dahil sa social media nga na-adapt din natin yung ibang kultura ng ibang bansa. Kagaya nga lang ng yung sa Japan, 'di ba? Pag nagkakita sila ng ibang tao or pag bumabati, 'di ba nagbabaw sila. Sa Pilipinas na adapt na din natin yung pagbabaw. Kaya tama tong enabled humans to pass knowledge across generations. So ano nga ba yung role of media? So doon muna tayo sa media, yung word na media. So yung media is a mass communication na dito ay nabobroadcast yung information through internet. At yung role of media naman is nag-educate, inform, and entertain through news and feature analysis, na yung media ay umiikot lang sa news and other topics. Then meron din itong napakalaking influensya at nauhubog ang isang human life ng isang tao. So dumako naman tayo sa the evolution of different forms of media. So number 1 dyan, meron tayong script. At yung script ay nakalagay dito ay records and preserve information
information. So, dati nga naman, ginagamit tong script or nakakatulong yung script para mas lalong maibahagi ang speech or information ng mabuti at klaro sa mga tao at mas informative ang kanilang maibabahagi. Then, sa printing press naman, dati kasi 'di ba parang para lang mabahagi yung news, gumagawa sila ng parang nilalagay sa wall, 'di ba, nakalagay na announcement, which is yun nga yung news. Tapos ididikit sa mga public places para ma-share or mabahagi yung balita. Ngayon kasi gamit na lang yung social media na ibabahagi na natin ng mas madali yung mga balita na ating nalalaman. Naman tayo sa pinakahuli, which is yung modern technology. Modern technology ay naglalaman siya ng telegraph, telephone, radio, film, television, cable TV, and digital media. So, bakit nga nakalagay ba dito ay massive breadth and depth of reach? So, nakalagay dito dahil nga sobrang lawak na dahil sa media, sobrang lawak na ng pwede mong mabahagian ng information, ng balita, at kahit ano pa yan. Dahil meron na nga tayong social media kagaya ng Facebook, Instagram, Twitter, at iba pa. Unlike dati na sobrang limited lang dahil nga wala pang modern technology. So, susunod ay global penetration. Tapos, fast and real-time dissemination of information. Kasi nga, we are living in the world where technology is dominating us people. Dahil sa technology, mas nadi-disseminate ang information sa mga tao. Susunod, meron tayong interactive na nagre-refer siya sa mga ways ng mga tao kung paano nila ibabahagi or ipaprocess yung information sa kapwa nila tao. Tapos, meron tayong pinakahuli is yung power medium in shaping social culture, political, and economic change. So, dito naman kasi sa social culture, diba halimbawa, meron na nga tayong yung social media like Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, ganun. Magpo-post ka, halimbawa, ipopost mo yung yung kultura natin. Tapos, makikita siya ng mga ibang tao sa ibang bansa na para bang pinopromote mo yung sarili nating kultura sa ibang tao nang dahil lang sa pag-post mo ng kultura natin sa social media. Tapos sa political naman, yung parang yung sa SK election, 'di ba? Yung plataforma nila ganun, binabahagi nila gamit yung social media. Kaya nasabi dito is a power medium in shaping social, culture, and political. Ako naman tayo sa global integration of various forms of media. So, una dito, meron tayong radio. Nung unang panahon kasi, alam naman natin na yun yung pinakauna yung radyo. Diyan sila kumukuha ng news na kung ano ba yung nangyayari sa mundo. Ang television naman, nag-evolve siya, diba? Parang, yung sa television kasi, napapakinggan mo na, nakikita mo pa kung ano talaga yung nangyayari. Unlike sa radio na talagang maririnig mo lang siya, hindi mo makikita kung ano ba talaga, kung paano ba talaga yung nangyari. So our topic is about dynamics between local and global culture production. So last topic is about the media. About media, we have two different kinds of media. The electrical media and non-electrical media. Example of electrical media is television, radio, and others. And for non-electrical media is magazine, newspaper. So when we are talking about media, lumalaganap dito ang fake news. So why? And paano lumalaganap ito? In the first place, sa makabagong panahon ngayon, maraming lumalabas na news na hindi na totoo. Example, isang senaryo sa isang lugar na away. Ang away lang doon is about the banggaan or sagian. Pero ang news na lumalabas is nagkaroon ng misunderstanding, nasuntukan, ng barilan, nasaksakan. That is one of the example of fake news. So, now, let's proceed to our topic, which is the dynamics between
the local and global cultural production. So, cultural production. Sabi niya dito, culture is being produced every day. We use, adopt, and create culture in unique ways in our daily lives, though we may not be conscious of it. So, yung culture natin, nagagamit natin siya in our daily life. Dahil na-adapt natin and nakaka-create tayo ng mga unique ways sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So, ano ba yung mga unique ways na nababago natin sa daily lives natin? Example, dati gumigising sila ng maaga para magsibak ng kahoy, maghanap ng pagkain, at iba pa. So, in a unique way, ngayon, karamihan sa mga kabataan gumigising na ng 10, 11, or 12 noon. Why? Because alam naman natin na marami ng makabagong teknolohiya na ginagamit ngayon na hindi na kailangang magsibak ng kahoy para may may magamit tayo para sa panluto natin. At hindi na rin sila naghahanap ng mga pagkain nila sa mga lugar like sa mga gubat, sa mga pulo. Kasi nga, nasa makabago na tayo na nakakapag-produce na ng maraming food. Examples, the way we dress. Tulad na lang nito. The way we dress, dati, ang mga sinusuot ng mga kababaihan is dress, naka-pajama, para magalangin sila ng ibang tao. But now, in a unique ways, a lot of girls, sinasabi na lang nila na nasa tao na lang ang respeto, wala na sa pananamit ng isang tao. Which is hindi naman tama. Because, paano ka re-respetuhin ng isang tao kung wala kang respeto sa iyong sarili? Yun ang isa sa mga sinasabi ng mga nakakatanda. Next, the way we communicate. Dati, ang mga kabataan, nakikicommunicate sila sa ibang tao sa pamamagitan ng pagsabi ng po at opo sa mga nakakatanda. Pero sa makabagong panahon, ngayon, ang mga kabataan halos ay wala ng respeto sa mga nakakatanda. Binabasasan nila kung ano-ano ng mga pinagsasabi nila kasi feeling nila tama sila. So next, the way we interact with others. Yun ang sinasabi ko. Tulad nun, mas pinahalagaan nila yung respeto. Pero ngayon, kung paano sila maki-interact sa ibang tao, kala mo sino na sila dahil may pera na sila. Let's proceed to local cultural production. Local cultural production is the set of behaviors, beliefs, and customs that exist in a country, everything from how people eat and dress to the way they work and communicate. So, sa local culture production, example dito sa Pilipinas, is a set of behaviors, sabi niya, beliefs, and custom exist country. Everything. The way they communicate and paano sila maki-interact sa ibang tao. So, sa Pilipinas, ang culture natin dito is nakilala tayo bilang masiyahing tao, welcome tayo lahat sa mga taong dumarating sa mga o pumupunta sa mga bahay natin or sa mga barangay or lugar natin. And then, sabi niya dito, in a country, everything from how people eat. So, sa Pilipinas, paano ba tayo kumain?
Bali sa pang-araw-araw natin pagkain, 3 beses tayo kumakain, which is the morning, afternoon, and evening. Bali sa mga pictures na ipapakita ko na ito is one of those culture product ng Philippines. Examples, ayan, mga jeeps, yung mga pamaypay na gawa ng mga Pinoy. Tapos meron tayong mga suman. Yan, that's our product here in the Philippines. So, ano pa ba yung mga halimbawa na masasabi nating product or culture product ng Philippines? Siguro examples like yung mga banig, mga abaka, mga gawa ng ating mga katutubong kapatid dito sa Pilipinas. There are two conflicting views on the impact of globalization to cultural production. We have negative and positive. So let's proceed to the negative impact. For negative impact, we have disadvantages to poor countries and small enterprises. Bali, ang example dito is isang country ang mahirap. Negative sa kanila to kasi nahihirapan sila mag-produce ng mga products nila na kasi nahihirapan sila mag-produce ng mga product nila sa kakulangan ng budget, sa kahinaan ng mga machines na gamit nila sa ngayong panahon. And another example is destroy traditional culture, beliefs, and value system. So, minsan kasi sa isang bansa, nagiging negative siya sa pag-produce nila ng mga ibang product na nakakasira ng culture nila kasi iniiba nila yung mga disenyo o yung mga ibang disenyo, estilo, yung mga ibang kulay, ganon, na hindi naman talaga ganon yung kulay sa country nila. Another is the loss of cultural identity. So, ayun na nga. Paano ba nawawala yung cultural identity ng isang bansa? Example, tulad na lang ng ano ba sa Pilipinas? Sa Pilipinas, dati, yung mga kasuotan nila is naka-barong at saya sa mga magagaryong mga handaan. Pero ngayon, makakita ka ng isang magaryong handaan. Makakakita ka ng may naka-crop top, naka-backless, naka-ripped jeans, which is, yun yung isa sa mga sira or nakakawala ng identity ng isang country. Okay, for positive impact, expanded global market opportunity. So honestly, nag-expand talaga yung market natin sa mga product na nilalabas natin kung mabenta siya at tatangkilikin siya ng ibang bansa. Another is exposure to other cultures and reaches the local culture. So, na-expose siya sa ibang culture, tapos nakakayaman siya ng local culture. Siguro, sa pamamagitan ng paghiram nila or paggamit nila ng mga culture natin dito sa ating sariling bansa. Meron pa tayo dito. It increases knowledge and understanding of people around the world. So, lumalaganap yung knowledge and understanding ng mga tao sa buong mundo, siguro sa pamamagitan ng paggawa nila ng mga product na makabago. Kaya, nagiging maganda siya sa pamamagitan ng mga product na
lumalaganap like cellphone Apple, ganon for global cultural production. So actually ang Apple na iPhone, hindi lang siya pang local because pangkalahatan na siya. Actually sa buong mundo lumalaganap na siya at nagiging uso na siya sa lahat ng country. Good day everyone, I'm Malina Abatlampa from BPE 1B and my topic is about dynamic between local and global culture production. Ano nga ba ang dynamic between local and global culture production? Ito ay tungkol sa pagiging bukas ng lokal na kultura sa mga impluwensya mula sa iba't ibang kultura mula sa ibang bansa. Ito ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng pagsusuri at pag-adapt ng lokal na kultura sa mga idea, teknolohiya, musika, pagkain at iba pang aspeto ng global culture. Maaaring resulta nito ay isang may kulay at malikhaing kultura na may mga elemento mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Interdependence of local and global cultures. Despite their constant opposition, local and global cultures are intertwined. Sa madaling salita, ang interdependence ng local at global culture ay nagpapakita kung paano nagkakaroon ng connection at pag-usbong ang mga kultura sa iba't ibang bahagi ng mundo. At paano nag-aambag ang mga ito sa pag-usbong ng mas makabago at komprehensibong kultura sa ating globalisasyon. Sa isang konteksto ng globalisasyon, ang mga aspeto ng kultura tulad ng musika, teknolohiya, pagkain at iba pa ay madalas na nagmumula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kapag ito ay naipahayag at na-access ng mga lokal na komunidad, nagkakaroon ng interaction at pagbabago sa kanilang kultura. Gayun din ang mga lokal na kultura ay maaaring magkaroon ng epekto sa global culture dahil sa kanilang tradisyon, sining, o pananaw. Formation of identities. Some argue that the localness of identity of the local is recognized through its reflection in the global culture. Stated differently, the global culture functions as a mirror that makes it possible to distinguish a global culture from other cultures. Ang formation ng identities sa local at global culture production ay isang dynamic na proseso kung saan ang mga tao ay bumubuo ng kanilang sariling pagkakakilanlan. Sa local culture, ito ay nauugat sa mga tradisyon, kultura at karanasan ng isang komunidad. Sa global culture naman, ito ay nakakaapekto mula sa mga impluwensya mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga ideya, teknolohiya at estilo mula sa iba't ibang kultura, ang mga tao ay nagkakaroon ng mas malawak na perspektibo at mas dynamic na pag-unawa sa kanilang sarili. Sa kalaunan, ang kanilang pagkakakilanlan ay nagiging mas malalim at mas kompleto dahil sa mga pagkilala sa kanilang lokal at global na pag-iral. Sa kalaunan, ito ay nagdudulot ng mas maraming posibilidad para sa pagbuo ng mga bagong karanasan, pagkakakilanlan at pagsasama-sama ng mga idea. Ito ay isang patuloy na proseso na nakakaapekto sa paraan ng pag-iisip at pag-uugali ng mga tao sa lokal at global na antas. Globalization and fragmentation. Local cultures cannot be fully or authentically presented by representations of other cultures. They're just facades. Sa konteksto ng globalization and fragmentation, masasabi natin na ang globalisasyon ay parang pagkalat o pag-unlad ng mga aspeto ng kultura mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito ay nangyayari sa pamamagitan ng teknolohiya, kalakalan, at iba pang paraan ng pagpapadala ng mga ideya, produkto at impormasyon sa buong mundo. Ipinapalaganap nito ang mga elementong kultura tulad ng musika, sining, at iba pa mula sa iba't ibang kultura ng bansa. Sa madaling salita, nagiging global na ang mga aspeto ng kultura natin. Sa kabilang banda, ang fragmentation ay ang proseso kung saan ang mga kultura ay nadudurog o nahihiwalay sa mga bahagi nito. Ito ay maaaring dulot ng mga lokal na issue tulad ng pag-aalsa o ng teknolohiyang nagbibigay daan sa mas maraming tao na magpahayag ng kanilang sariling kultura sa online. Sa pamamagitan ng fragmentation, maaaring magkaroon
ng pagkakabahabahagi ng isang kultura at maaaring mawala ang ilang tradisyon o pagsasama-samang kultura. Sa kabuuan, ang globalisasyon ay nagdadala ng mga elemento mula sa iba't ibang bahagi ng kultura sa ating buhay, habang ang fragmentation ay maaaring magdulot ng pagkalat o paghihiwalay ng mga aspeto ng kultura. Ang dalawang ito ay nagpapakita kung paano nagbabago at umuunlad ang produksyon ng kultura sa lokal at global na antas. It is inevitable that culture will change and evolve, and digital media is hastening this process. However, in the end, consumer values and preferences are what drive culture change. Ang people choice ay tumutukoy sa mga paborito o pinipili ng mga tao sa aspeto ng local at global production. Sa konteksto ng lokal at global na production, may mga pagpapasya mga tao kung ano ang kanilang itinatangkilik o pinipili. Sa local production, ito ay tumutukoy sa mga kagustuhan o paboritong produkto, sining, musika at iba pang mga elemento ng kultura ng isang tiyak na komunidad o bansa. Ang people's choice ay nagpapakita kung ano ang mga tao sa lokal na antas ang mas pinipili at sinusuportahan, at kung paano ito nakakaimpluwensya sa mga usbong ng kanilang kultura. Sa global na production, ang people's choice ay nagpapakita kung ano ang mga tao sa buong mundo ang mas pinipili at kinagigiliwan mula sa mga international na kaganapan tulad ng mga pelikula, kantang pampopular, o mga produkto mula sa iba't ibang bansa. Ang global na kultura ay mas nagiging malawak at nag-uugma sa mga kagustuhan ng mga tao sa iba't ibang kultura. Ito ay nagpapakita kung paano nagkakaroon ng connection. Sa pangkalahatan, ang people's choice ay isang mahalagang bahagi ng pag-unlad ng lokal at global na kultura. Dahil ito ang nagpapakita kung paano nagbabago at nadidefine ng mga tao ang kanilang kultura sa pamamagitan ng kanilang mga pagpapasya at mga paboritong elementong kultura. At doon po nagtatapos ang report namin Group 7.